Vacation 2026 Episode 1. Ito yung araw ng flight ko. Hi dear, ako nga pala si Jeya, isang OFW sa Japan, 7 taon na. At ang trabaho ko ay ready-made meal manufacturer. At sa video na to, ikukwento ko ang mga kaganapan sa araw ng flight ko. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na magkwento kasi sobrang busy din talaga sa Pilipinas. Ang dami kong ginawa. At medyo mahaba-haba nga itong bakasyon ko dahil natapos ko na yung TITP visa. 2 buwan kasi yung nirequest kong bakasyon sa employer ko. Ang video na to ay nung June 26 pa at yun nga yung araw ng flight ko sa Pinas. At kung mapapansin nyo, nilalagyan ko ng cover ang aking mga maleta para magkaroon to ng extra protection. 3 years ago ko na palang nabili yung mga cover na to at hanggang ngayon maganda pa rin ang kulay at sulit pa rin gamitin. Meron akong 3 dalang maleta, 2 check-in at 1 hand carry. May kabigatan nga itong mga dala kong maleta na for check-in kasi 24 kilos ang laman nito. Nung nagpabook ako ng ticket, 20 kilos lang dapat para sa isang check-in baggage pero dahil ang dami kong dala, nagpa-adjust ako ng 4 na kilo. Via online ko na pala ginawa yung pag-a-adjust ng bigat ng maleta ko para hindi na mamahalan dahil kung sa airport ko pa gagawin ako, mas mahal talaga doon. Iiwanan ko pala yung kwarto ko ng 2 months kaya naman niligpit ko muna yung mga stuffed toys ko at yung beddings. Ang flight ko pala nung araw na to ay 7 PM pa pero umalis na kami ni Reindeer ng alas 12 ng tanghali. At dahil malapit lang yung train station dito sa bahay namin, hindi kami makapag-book ng taxi. Buti na nga lang sinamahan ako ni Rain, may katulong ako sa pagtutulak ng mga maleta ko. Tapos ganito pa yung nangyari, natanggal yung isang gulong ng isang maleta ko. Kaya nag-struggle talaga kami sa pag-transport ng mga maleta ko papuntang train station. Alam mo ba dear, pag-aakyat ko pa nga sa train, umiyak ako kasi nahirapan talaga kami. Mabigat kasi yung mga maleta tapos sobrang init pa nung time na yon. Buti na lang talaga sinamahan ako ni Rain. Inabutan kami ng almost 1 hour sa pagta-transport ng maleta papuntang train station. Kasi nga patigil-tigil kami tapos sobrang init pa nun. Pero kung tutuusin, sa normal na paglalakad lang galing sa bahay papuntang train station, nasa 10 minutes lang. Makalipas ngayong ilang minutong biyahe sa train ay nakarating na kami dito sa airport. 1:40 PM nung dumating kami dito sa airport at ang flight ko pa 7 PM. Masyado kaming maaga dahil talagang sinadya namin para hindi kami magahol sa oras. Pagkadating nga namin sa airport ay naghanap muna kami ng makakainan kasi wala akong pagkain sa eroplano. Dito nga namin napiling kumain sa Kamukura Ramen. Kasi nga, 2 buwan ako magbabakasyon, mamimiss ko yung ramen. Pagkatapos namin kumain ay umakyat na kami sa may malapit sa check-in. Chinek ko na din yung flight details ko at syempre kailangan naming mag-check din ng timbang ng maleta kung tama ba yung mga laman nito. Malaking bagay talaga na mayroong akong portable weighing scale kasi sa bahay pa lang natatansya ko na yung bigat ng maleta ko. Tapos diba nagpa-adjust ako ng 4 kilos na bigat sa maleta ko. Dito ko na yun binayaran sa airport. At ang binayaran ko sa 4 na kilo ay 6,400 yen. Pagkatapos kong magbayad ay dumiretso na ako dito sa kiosk para mag-print ng luggage tag. Tapos, dumiretso na rin ako sa pila para makapag-check-in. Kuha ko na yung boarding pass ko, hindi na ako nag-aksaya ng oras. Pumasok na rin ako sa loob for security and sa immigration. Siya nga pala, Cebu Pacific yung airline na sasakyan ko at nakakatuwa lang kasi hindi na naman nila tinimbang yung hand carry ko. Sobra pa naman to ng 1 kilo. Nag-CR din pala muna ako habang naghihintay ng boarding at nadismaya ako dahil may mga balahura pa rin talagang mga foreigner dito sa Japan. For sure naman kasi, hindi hapon ang gagawa ng ganong kabastusan. Nakakadismaya yung ganon, yung simpleng pag-aayos lang ng mga basura hindi pa magawa. Meron namang mga signage sa CR, naka-English pa nga para maintindihan ng lahat pero talagang may mga walang disiplina eh. Ipa-flush lang naman sa inodoro yung mga tissue pagkatapos gamitin, hindi pa magawa. Anyway, enough na for that. Ang ganda ng tanawin. Natatanaw ko mula dito sa kinauupuan ko yung Rinko Town Premium Outlet. Dear, alam nyo ba na itong Kansai Airport ay located sa isang man-made island dito sa Osaka Bay? Oo, ang airport na to ay napapalibutan ng tubig dagat at nakaka-amaze yun dahil ilang daang eroplano ang araw-araw na lumalanding dito. Siya nga pala, nilapitan ako ng crew ng eroplano tapos kinuha niya yung hand carry ko. Ilalagay na lang daw sa check-in kasi baka daw hindi magkasya sa overhead bin. Wala pa namang lock itong aking hand carry luggage kaya nilagyan na lang nila ng tape. Maya pa ay eto, naglalakad na kami papunta sa loob ng eroplano. At sa mga nagbabalak dyan mag-Japan or ongoing process ang kanilang application sa Japan, sana matupad mo na ngayong taon ang pangarap mong yan. Inaantay ka na ng Japan, maraming trabaho dito. Tayo lang talaga yung mapapagod ng husto. At sa mga oras na to, nakaupo na ako sa aking assigned seat. Excited at medyo kinakabahan ng very light. Hindi pa rin yung naalis sa akin at tuwing pa-flight ako at nakasakay sa eroplano ay medyo kinakabahan din talaga ako minsan. Tapos maya-maya pa may nagtitinda na dito sa loob ng eroplano. At bumili ako ng makakain, ito nga yung in-order ko, yung nisi na cup noodles at isang C2. Pag medyo natagalan ka sa Japan, nakakamiss yung ganitong cup noodles. Naging smooth naman yung buong flight at eto na nga, nakalapag na kami dito. Ang saya talaga sa pakiramdam kapag lumapag na yung eroplano tapos pababa ka na ng airplane. Finally, after almost 3 years ng pagtatrabaho sa Japan, nandito na ulit sa Pilipinas para magbakasyon. At habang naglalakad ako dito papunta sa immigration, iniisip ko kung ano na nga ba talaga yung nagbago sa Pilipinas pagkatapos ng halos 3 taon. Grabe no, pasado alas 12 na to ng gabi pero napakarami pa ring tao sa airport. At sa mga oras na to, naglalakad na ako para kuhanin yung aking mga maleta. At yun pa nga ang kagandahan kapag yung
maleta ay may cover. Kapag malapit nito, madali mo lang maispatan. At yung maleta kong pilay, nakarating naman ng matiwasay sa Pilipinas. Medyo natagalan nga dumating itong aking hand carry na inilagay sa check-in kasi panghuli na siguro itong inilagay dun sa eroplano. At syempre dahil wala itong lock, dinouble check ko muna kung hindi ba natanggal yung tape ng zipper nito. Buti naman, intact pa rin. Pagkalabas ko nga ay nandito na't naghihintay ang aking mga sundo. At meron pa nga yan sinandalang pa-flowers. Sana all. Salamat sa mga kapatid na nagbibigay ng oras para masundo tayo sa airport. Malaking bagay kasi yon. At nung napadaan ako sa isang money changer, grabe sobrang baba ng palitan ng yen. 0.37 yung isang yen. Kaya mas maigi talaga kapag uwi ka sa Pilipinas para magbakasyon or magpo-for good, dapat papalitan mo na yung mga yen mo sa Japan pa lang, sa mga remittance center. Sa mga oras naman to, hinahanap ko yung tambayan ng mga OFW dito sa NAIA. Gusto ko kasing kumuha ng ID sa OWA. Pero nung mga time na yun, hindi ako nakakuha ng ID kasi expired na pala yung aking OWA membership. 2 years lang pala yun. Kaya nag-decide na kaming lumabas ng airport para mag-abang ng aming sasakyan. At sa mga oras na to, alauna na ng madaling araw at sobrang pagod na rin ako. Buti na lang, mabait at maraming kwento yung aming Grab driver. Tapos nung nagbabiyahe na kami, nako, pumatak na yung ulan. Buti na lang, madaling araw na yon kaya hindi kami masyadong na-traffic. Pero sobrang basang-basa naman kami sa ulan dahil sobrang lakas talaga. Grabe nga ni yung pa-welcome sa akin ng Pinas nung araw na yon. Pagka uwi namin sa apartment ng kapatid ko, umorder na lang kami ng favorite ng mga OFW. Syempre yung Jollibee. Ewan ko ba kung ako lang, pero parang feeling ko yung Jollibee is part of being home. So hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Sa susunod ulit na episode.